Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod ay Freddy sa Facebook/Freddy at sa YouTube at Filipinos America Vlog in YouTube channel. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please tap the red button below and you will be connected and subscribe to my channel. And if you have or haven't subscribed to my channel, okay? I really appreciate it. And also, please make some comments regarding this issue with regard to President Bongbong Marcos Jr., okay? The performance, of course. At kung sana ay mag-comment po kayo in either Filipino or in English, okay? Ang ating topic po ngayon talaga ay tungkol sa approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na talagang medyo umakyat ng bahagya noong third quarter at bumulusok this last quarter. Nakita nyo. Ngayon, si VP Sara Duterte ay pabaksak ang rating. Ang nakikita namin dito ay tungkol sa bakit siya bumabaksak si Vice President Sara Duterte is because of her position as pro-China. Pro-China and against the administration kasi yung administration ay pro-America, pro-democracy. At sasabihin ko nga mamayang konti lang kung bakit ba bumubulusok ang pagiging popular at pagsuporta ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alam ko na mayroong mga dyan na mga Lenny followers na still na binabatikos, maski dito sa Amerika, iilan lang piraso lang yan na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kalimutan na natin yung history. Kasi history will not move you forward. Kumbaga kung ikaw yung nag-aaral, bumaksak ka ng subject. Ba kunyari math or English, bumaksak ka. Ibig sabihin, hindi ka na magtutuloy ng pag-aaral mo. Hindi ka na mag-aaral muli. Dahil meron kang back subject. Hindi mo na iniisip yung mga darating na araw, mga darating na panahon, darating na taon na maaari kang magtagumpay. Ganyan ang ating Pangulo. Kung nagkamali ang pamilya niya noong mga nakaraang taon, kalimutan na natin, ang importante ay yung current year and the future. Most especially to our kids. Yung mga nakikinig na mga bata, mga estudyante, most especially nurses, physical therapists, engineering student, management courses na kinukuha nyo, mga lawyers, young lawyers, especially the young lawyers that just passed the bar exam. Congratulations to all of you and to the young teachers na gusto rin pumunta rito at mag-apply. Kailangan do it legally para hindi kayo mahirapan. Okay? And speak English as most open. Kasi yan lang is the way of being a successful in life. If you don't speak English, ewan ko kung saan tayo pupulutin. Okay? Okay. Diyan kayo sa Pilipinas. Hindi kayo makakarating sa ibang bansa. Okay? Okay. Alam naman nyo ang difference na education ng ibang bansa compare sa Pilipinas. Okay. Ito na ang rating. Noong November 29 to December 4, ang survey rating ng ating Pangulong Marcos ay tumas from 55% to 58%. Ulitin ko, from 55% to 58%. At ang nagdala sa kanya ang Central Luzon, Southern Luzon, and Bisaya. Lahat ng Bisaya suportado kay Bongbong Marcos Jr. Ang Mindanao lang ang mukhang hindi eh. Duterte pa rin yung mga yan, mga Duterte. Hindi nag-iisip eh. Ngayon, si VP Sara Duterte ay bumaba from 62% to 59%. Talagang malaki ang binaba, no? From 62% to 59% si VP Sara Duterte na pro-China. Wala siyang pakialam sa away-away niya sa West Philippine Sea. Wala siyang pakialam sa bansa.
Wala siyang pakialam sa security. Ang importante sa kanila ay makarating ang China at masakop ng China ang Pilipinas. Yan ang mga Duterte, lalo na si BP Sara at si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan o. Ngayon, tatanong ko naman ho sa inyo, ito pala, latest survey, latest survey, tumaas na naman ang ratings ng ating Pangulo. Dati kasi ay naging 55%, ngayon ay pumalo na siya sa 61%. Hinabol pa, no? Bago matapos ng taon, tumaas pala uli. Bakit ba? Bakit tumaas ang Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ang mga priority niya ay ganito. Ang productivity of agriculture and fishery. Bakit importante ang agriculture? Kasi pag tumaas ang presyo ng bigas, apektado ang inflation. Pag tumaas ang walang supply ng isda, ang apektado ay inflation. Lahat yan bumabaksak sa inflation. Tumataas lahat ng bilihin. Kasi ano yan food security. Food security. At ang nangyayari, kaya ang ating Pangulo ay masyadong busy dyan sa issue ng West Philippine Sea at yung ngayon ay nasa Japan siya at ang kanyang tinatalakay sa Japan ay tungkol sa security ng West Philippine Sea. Kasi nandiyan ang isda at wag nating itatanggi na merong langis diyan. Kaya gusto ng China makuha ang karagatan ng Pilipinas. Halos lahat ng karagatan ay gusto niya sakupin ang China. Ayaw niya igalang ang international law, which China is one of the signatory of the international law. Yan. Okay, ngayon, sasabihin ko, bakit tumataas ba ang popularity ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi lingid sa inyong kalaman na ang ating elektrisidad ay may crisis ngayon dyan sa Pilipinas. Ang Meralco magtataas ng singil sa kuryente. At pagdating no next year at nagkaroon ng epekto yung what we call El Nino phenomena, ay maaaring bumaba ang level ng tubig dyan sa mga dam natin at maaapektuhan yung ating electricity, source of electricity. Hindi lahat ay magagaling sa langis o sa diesel. Di mangyayari niyan lalong tataas. Ngayon, through BBM o Bongbong Marcos Jr., pumirma ang Amerika sa isang nuclear deal na magbibigay resolution sa energy crisis there in the Philippines. Not immediately, no? It will take about 1 or 2 years or even 3 years para maisalin yung activation ng Bataan Nuclear Plant and many other nuclear plants in the country. At yan isasalin diyan sa atin ng Amerika. Mahirap pumbisiin ng Amerika. Kasi sabi ng ating Pangulo, this will be for nuclear purpose. Kasi iba ginagamit, katulad ng Iran, gusto lang gamitin yan, nuclear din nila. Sa anong bagay? Sa paggigera. Nagde-develop sila ng nuclear arms. Katulad sa North Korea, ano ginagawa nila? Nagde-develop sila ng nuclear arms. Ano nangyari? Nagkakagutom sa North Korea. Kung babase sa South Korea, mas maunlad. 6 times or 10 times more than of North Korea. Maliit lang naman yung Korea. Mas malaki pa ang Pilipinas. Alam niyo ba yan? Mas malaki pa ang Pilipinas sa Korea. Both South and North Korea combined, mas malaki ang Pilipinas. So, yan. Kaya nga, buti na lang at nakumbisi ni ating Presidente Bongbong Marcos Jr. na ito ay mapupunta sa Pilipinas at tutulungan tayo ng Amerika. Kaya ang susunod na presidente dapat hindi pro-China. Dapat pro-American din. Alam niyo na kung sino ang pipiliin nyo sa susunod na eleksyon, 2028.
Malamang hindi si Bibi Sara kung gusto niyang kumandidato. Maybe si Speaker Romualdez, isa yan. At meron pang darating yan, pero not pro-China. Not pro-China. Identified na itong mga Duterte as pro-China. At marami pa silang kaso sa ICC. At nanganganib sila na papasukin ng ating presidente ang ICC sa ginagawa ni BP Sara. Tuloy-tuloy ang pagkakakulong kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Malamang may kaso pa sa dyan ng great threat or death threat sa isang congresswoman dyan sa Pilipinas. So, at according to 2023 report survey, ang mga Pilipino ay 84% pabor sa Amerika kesa sa China. 84%, malaking porsyento. Okay? At gusto ng mga Pilipino ay to boost military capability of the armed forces of the Philippines. Yan ang gusto ng mga Pilipino, 84% Pilipino. At isa pa, ang Pilipinas is now a family of the United States of America. Yan ang pinakamagandang nagawa ng ating Pangulo sa first 2 years pa lang ng kanyang pagiging president. Kaya we would like to congratulate President Bongbong Marcos Jr. For all this effort that you did for the country. Don't mind those critics. They're only 84%. Just imagine how many percent left. It's only about less than 15%. Okay? 15% lang yung lumalaban. Hindi pa, breakdown pa yan. So it just a small fraction that in the Philippines that goes with China and with Duterte. Kaya nga sa survey, ang Luzon and Visaya goes for the president and only a small portion of Mindanao goes for the Duterte. So, yan ang katotohanan. Isiniwalat ko sa inyo katotohanan at mabuhay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Okay? In God we trust, never hold your peace.